Sunday of the month and we have a new team. And I'm also blessed with the previous message po from the last month, mga kapatid, about nurture, no? So let's remember that we are family, mga kapatid, that we nurture each other, mga kapatid. Though we sometimes are perplexed, but we are not in despair, mga kapatid. And also, kung mahal talaga natin ating dakilang Diyos, we must feed everyone. We must feed each one, mga kapatid. No? So, and of course, mga kapatid, the best way to grow in the Lord is to get deeper to God. Amen. That is the summary of the preachings from last month, mga kapatid. And this month, mga kapatid, allow me to start with the first lesson about earn. Sorry mga kapatid, nahirapan po talaga ako huminga kasi kagagaling ko sa lagnat, sipon, ubo, no? And sabi ko nga kay Pastor Jan, pag-pray ako, salamat at nakakahinga na ako ng mabuti. Si Lord na lang bahala. Ang hirap huminga mga kapatid pag barado po yung ilong, no? So yun mga kapatid. So, yun po. Medyo yung topic po natin ngayon is quite special, or sabihin natin, kung pag-uusapan natin yung spiritual things, iisipin natin, parang di naman pang spiritual yan, Pastor. Ipon, power, ipon. No? Bibihirang topic, no? But you know what? God has a very special message from this word earn, mga kapatid. Minsan kasi, nakikita lang natin yung salitang earn in terms of financial, no? But there is more deeper from that, mga kapatid. Hindi lang ito pera-pera, hindi lang ito kita-kita, mga kapatid. But it is, it has something deeper from that, mga kapatid. With that, mga kapatid, I may ask you to please stand again for the reading of the word of the Lord. And if you have your Bible, and I have here as well, the scriptures that we have for today, mga kapatid, please open it with me in the book of Mark chapter 10, verse 17 to 31. So, medyo mahaba lang ito, mga kapatid. Babasa lang tayo ng kwento muna. Then, let's get deeper doon sa story, mga kapatid. Mark 10:17 to 31, mga kapatid. Sabi dito, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" Sabi niya dito, why do you call me good? Jesus answered, "No one is good except God alone." Sa 19, sabi dito, "You know the commandments. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother." Sabi niya, "Teacher," he declared, "all this I have kept since I was a boy." Sabi niya, ginagawa ko na to simula pa nung bata ako. So, ibig sabihin ba, may inherit ko na yung kingdom of God? So, sabi dito, Jesus looked at him and loved him. "One thing you lack," he said, "go and sell everything you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come and follow me." At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God." Next verse, sabi dito, the disciples were amazed at his words, but Jesus said again, "Children, how hard is it to enter the kingdom of God?" Let's bigyan natin ito ng diin, mga kapatid. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter into the kingdom of God. Mga kapatid, mahihinto muna ako dito, no? Hindi po ibig sabihin na lahat ng mayayaman ay hindi maliligtas, mga kapatid. Gusto ko lang muna basagin yung konsepto na kapag mayaman ka, hindi ka na maliligtas. Actually, you have a greater way. You have a greater, chance. Kasi meron ka ng resources, meron ka ng mga bagay-bagay. Ibig sabihin, mas madali sana sa'yo.
na ma-inherit yung kingdom ng Panginoon. The problem is that yung priority natin ay hindi tama, mga kapatid. So, nagbibigay ako ng disclaimer doon, mga kapatid. Hindi lahat ng mayaman ay mahihirapang pumasok sa kingdom of God. Amen? And let's move. The disciples were even more amazed and said to each other, "Who then can be saved?" Jesus looked at them and said, What with man this is impossible, but not with God all things are possible. Last part, then Peter spoke, "We have left everything to follow you." Remember, nung tinawag ng Panginoon si Apostol Pedro, iniwan niya ang kanyang bangka, yung kanyang net at yung mga kagamitan niya sa pangingisda at sumunod siya sa ating dakilang Panginoon upang maging alagad niya, mga kapatid. Amen? "Truly I tell you," Jesus replied, "no one who has left me home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times. Hindi naman ibig sabihin na kapag iniwan mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo, ay mawawala na yung totally. Actually, kapag sumunod ka sa ating Panginoon, God will supply your needs, mga kapatid. Amen? But many who are first will be last, and the last first. Alright? So, manalangin po tayo, mga kapatid. Ipikit po natin ating mga mata. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pagbabasa po ng iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon God, ang mga salita mo, Panginoon. Punasan mo po ang aming mga tainga, Panginoon God, aming mga pandinig, Panginoon, ang aming mga puso, isipan, Panginoon God, na amin pong matanggap ng maluwalhati, Panginoon, at garapat-dapat ang iyong salita, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu ang siyang tumulong sa amin, Panginoon God, na maunawaan namin, maisagawa namin ang aming maririnig, Panginoon God, sa araw na ito, Panginoon God, maging ang iyong lingkod, Panginoon, ay punasan mo, Panginoon God, ng iyong banal na dugo, Panginoon, na ako'y magsasalita na ayon sa iyo lamang, Panginoon God. Lord Jesus, Panginoon, anong mga tanikala, anong mga soliranin, Panginoon, ng mga kapatiran sa oras na ito, Panginoon God, sa pangalan mo, Jesus, Panginoon, ito ay aming winawasak, Panginoon God. And Lord Jesus, God, give us the freedom to worship you, Panginoon God. Give us the power, Panginoon God, to give our best, Panginoon, worship to you, Panginoon, our attention to you, Lord Jesus, God. And Lord God, tinataas ka namin, Panginoon, ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian sa iyo lamang, Panginoon God, at wala kaming ibang itataas. Ikaw ang sentro ng iglesyang ito, ikaw ang sentro ng aming buhay, Panginoon God. Basbasan mo ang lahat, Panginoon God, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. And I'll bring you this subject, mga kapatid. What matters most. And you may be seated, mga kapatid. What matters most. Actually, there is an old song about what matters most. Ayaw ko kung alam niyo yun. It's not how long we held each other's hand. Alam niyo yun? It's not how long... Nakalimutan ko yung lyrics. Kasi ganon. Natuwa siya. Tungkol siya sa isang magkaibigan o sabihin nating magka-partner na siguro nagkahiwalay or something, lumayo, no? So ang sabi doon, it's na kung baga yung quality nung nagsama sila, mga kapatid, yung mga moments, yung mga memories nila sa isa't isa, mga kapatid, yun yung mahalaga sa kanila, mga kapatid. It's not how long they've been together, but the quality of their relationship, but the quality of their memories are fresh from his mind, mga kapatid. Napakasarap ma-in love, no? Tama po ba? Lahat ng in love nga, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Maraming mga in love, mga kapatid, no? So, that's the gift of the Lord, mga kapatid. What matters most, mga kapatid? So, napakalayo sa the word earn, mga kapatid. What matters most? Alright, let's give, as always, mahilig tayo dito sa pag-define muna ng salitang earn, mga kapatid. When we hear the word earn, ano ba yung mga pumapasok sa isipan natin o unang nagre-reflect sa isip natin, mga kapatid? Diba? Minsan, unang-una talaga pera, no? Pero ano ba ibig sabihin ng earn, mga kapatid? So I got some
definition, mga kapatid, from the Google. No, hindi ko na nakuha kung saan yan. Sabi dito, earn is to receive as a return for effort and especially for work done or service you rendered. Usually, it is the compensation from what we did. For example, work, business, mga passive incomes, or anything that gains you, mga kapatid. No? So, the other meaning, mga kapatid, to make worthy of or obtain for. So, yun. To maging karapat-dapat ka sa bagay na yun, mga kapatid. Next is, earn is the result of our actions. Sabi nga kanina ni Brother Angel, naniniwala siya sa word or concept of karma, though it is not biblical. I agree as well that whatever the result of our action, there is a corresponding consequences, mga kapatid, or output, mga kapatid. Kaya nga, if you do good to your fellow, if you do good to your brothers and sisters, then God will do good to you as well. And if you do bad things to other people or to your fellow, then there will become pagbawi din sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. And I have here special meaning, mga kapatid, pero hindi natin to bibigyan ng focus ngayon. Earn is to save and to invest. Because there is a cycle, mga kapatid. If you earn, it is not only coming in, but going out to earn more. Pero wag na nating fokusan yan. Kung gusto nyo fokusan yan, talk to me personally. So, may ganun din. Joke lang, mga kapatid. So, yun, mga kapatid. So, those are the few meanings of the word earn, mga kapatid. And I hope you got it, mga kapatid. No? It is something that you get from your labor or your pagpapagal o pagpapakapagod, mga kapatid. No? So, most especially, kadalasan, marami sa atin, mga kapatid, ay tayo po ay empleyado, mga kapatid. So, naiintindihan na natin yung salitang earn. Lahat ng nag-work, taas po ng kamay, mga kapatid. Amen. Soon, baka tayo naman yung maging employer, mga kapatid, no? Medyo, sabi nga nila, mga kapatid, mahirap yumaman sa pagiging empleyado lang. Though may possibility, may chance, mga kapatid. Pero kung nakikita kasi natin yung trends of our income, mga kapatid, talagang mahirap makamit yung 10 milyon. Kung halimbawang yung sweldo natin is 5K a day, no? Tapos ilang taon din yun, no? Sino ba yun? Ay, sila yun, Tor, hindi ako yun, ha? Nag-example lang ako ng kapatiran, no? So, yun, mga kapatid. So, nakita na natin yung concept of earn. So, let's go back to the story, mga kapatid. The rich man. Kung mapapansin natin, mga kapatid, mabait naman siya. Sabi niya nga, ginagawa ko na yung bagay na to, yung 10 Commandments, yung pinoint out ni Jesus Christ sa verse, no? Ginagawa ko naman yung mga bagay na to. Simula pa nung bata ako. Marami sa atin, mga kapatid, simula nung bata pa, nandito na tayo sa church. Year 1995, ganun kami, kaliit. Tapos, tumangkad konti, lumaki, no? Tinuro sa atin yung mga bagay-bagay na to na sumunod sa 10 Commandments, mga kapatid. Pero, sabi ng Panginoon, meron kang kulang. Mayaman ka eh. Meron kang something na hindi pa ginagawa. No? At sinabi ng Panginoon sa kanya, ibigay mo, go, or ipagbenta mo lahat ng pagmamay-ari mo at ibigay mo sa mahirap and you will have treasure in heaven. Ano naging reaction niya? Ayaw niya. Halimbawa, si Nanay Sita may 1 milyon. Nay, sige, Nay, para maka-inherit ka ng Kingdom of Heaven. Sige, lahat ng pagmamay-ari mo, ibenta mo. Mataas yung salin ni Nanay Sita, no? Lahat ng pagmamay-ari niya, ibenta niya, ibigay niya sa mahihirap. At you will inherit the Kingdom of God. Mahirap yon, mga kapatid. Kahit siguro ako,
to tell you honestly, mga kapatid, mahirap. Lalo kapag pinaghirapan mo ng sobrang hirap, mga kapatid. Huwag tayong maging hypocrite, mga kapatid. Mahirap talaga gawin yung challenge ni Lord. Cellphone pa nga lang, sige nga, i-challenge Sister May Alona, ibigay mo sa akin yung iPhone 13 Pro Max mo na fully paid. Di ba? Ang hirap nun, mga kapatid. Lalo na, pinaghirapan niya yun. Di ba? Mahirap. Pero yung test ng Panginoon sa kanya ay talagang totoo. No? Jesus tested his heart, mga kapatid. It might be not literal, mga kapatid. Or kung literal man, then that's it, mga kapatid. Pero hindi siya pumasa doon sa test. Anong ginawa niya? Tumalikod siya, umalis. Malungkot na malungkot. No? Then ito, sabi dito, merong verse dito, for what profit is it to a man if he gains the whole world and lose his own soul? Or what will a man give in exchange to her soul or his soul? Mga kapatid, babasag po muna ulit ako ng maling konsepto pa. Hindi masama maging mayaman. Minsan may mga Kristiyano na dinidemonize ang pagiging mayaman o pagkakaroon ng mga material things. Money is not bad. Money is not bad. But if you love the money, that is bad, mga kapatid. Kalooban ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay lumago materially, financially, mga kapatid. As long as we still have the right heart. Dahil siguro hindi pinapahintulot sa atin ng Diyos na tayo'y bigyan ng limpak-limpak na kayamanan. Dahil siguro kapag tayo'y nagkaroon ng ganitong kayamanan, ay magbabago ang ating puso. Magbabago ang turing natin sa ating kapwa-tao. Marahil siguro kapag tayo yumaman, hindi na tayo makakilala ng ating mga kaibigan. That is a danger of wealth, mga kapatid. But I will give you this prayer, mga kapatid. Lord, I pray, God, na ako po'y pagpalain mo financially. At habang ako'y pinagpapala mo financially, the more akong lalapit sa iyo. At the more akong magpapakumbaba sa iyo. Dahil ang mga bagay na ito, mga kapatid, ibinibigay ng Diyos, these things are temporal. Pinapagamit lamang sa atin ito to help us, mga kapatid. To help us maybe in the ministry, to help us to reach more people, to help us to have resources para makapagpalaganap ng gawain ng ating Panginoon. Pero kapag binigay o nagkaroon ka ng kayamanan na ito ay magiging paraan upang humanap ka ng maraming babae tuwing gabi, upang maghanap ka ng mga high drugs, mga kapatid, ito po ay hindi na kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi nga, anong profit o anong kita o anong ma-earn ko if I gain the whole world and lose my own soul, mga kapatid? Siguro masaya maging katulad ni Elon Musk o sabi natin mga mayayaman na tao na hindi nila pinoproblema ang pera. Actually, parang masarap nga talaga yung hindi problema yung pera, no? Na pag naboring ka, punta tayong London to eh. Anong oras ka pwede mamayang hapon? Free ka ba? Flight tayo pa London? Di ba? Mga ganun, yung mga instant, yung hindi ka na naghihirap sa mga pangangailangan at kagustuhan mo, masarap yun, mga kapatid.
Yung hindi mo iniisip na gumising ng alas 5 ng umaga para pumasok papuntang BGC, sasakay ng tren, may ipit doon sa bus, ang traffic, tulo pawis, baskil. Mga kapatid, yung hindi na nararanasan yung hirap para kumita ng pera, napakasarap nun mga kapatid. Pero ang delikado dun mga kapatid, kung yung puso talaga natin ay nasa tama ba o nasa wala na. Our life here, message natin kaninang umaga mga kapatid, life is for eternity as mentioned by Brother Angelo. We are just sojourners here in this earth mga kapatid, and our destiny is in heaven. If ever na tayo ipagpalain ng ating Panginoon, mga kapatid, kailangan nating iset ng mabuti yung isip natin, yung puso natin, na hindi gagamitin ng kaaway yung kayamanan na to para ako'y mahulog. No? Kailangan natin i-ano yun mga kapatid, kontrolin sa puso, sa buhay natin mga kapatid. Dahil kapag hindi natin kinontrol yung isip natin, nandyan yung kaaway, unti-unti kang lilinlangin. Ang paglinlang ng kaaway ay hindi instant. Ito ay dahan-dahan. Papatikimin ka muna. Konti-konti. Hindi naman kasalanan siguro yung experience. For the sake of my curiosity, let's try. Mabilis lang naman. Lord, forgive us. Mga kapatid, lahat tayo nakaranas ng ganitong sitwasyon na minsan binubulungan tayo ng kaaway na, bakit hindi mo itry? Minsan lang, hingi ka naman ng tawad mamaya. Sinong nakasubok na nun mga kapatid na minsan binulungan ng kaaway na try mo lang. Mahaba naman yung grasya ng Diyos. Yung mercy niya, mahaba naman. Why don't you try? For the sake of experience. Mga kapatid, dangerous thing po yung mga tikim-tikim. Sa patikim-tikim. Pinilit kong gustuhin. Mga kapatid, no? Kaya, lagi tayong manalangin na tulungan tayo ng banal na espiritu na pigilan tayo sa tuwing binubulungan tayo ng kaaway ng mga ganun. No? Pinagpapala tayo ng Panginoon, then let's thank God. Let's always thank God because a thankful heart will always be reminded that all His possessions comes from the Lord. It is not by His own only, mga kapatid. Amen? Saan ako? Sorry. Ayan. So, let's move on, mga kapatid. So, I have here again, gagamitin ko din yung verse ni Brother Angel kaninang umaga, the Galatians chapter 6, verse 7 to 10. Sabi dito, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Sabi ni Brother Primo kanina, no? Kailangan natin magtanim. Dahil kung hindi tayo magtatanim, tayo ay walang aanihin. No? So, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life, mga kapatid. So, ang question, ang tanong, ano ba yung kadalasan nating mga itinatanim, mga kapatid? Kanina, tinanong tayo ni Brother Angelo na ano yung schedule natin sa buong araw o ano yung saan natin kinoconsume yung mga oras natin sa buong araw. No? Sagot sila, schoolwork, no?
Kung ano-ano pa mga bagay na ginagawa natin, mga kapatid. Because whatever we do, there is a corresponding harvest from that. What we sow, we shall reap. Verse 9, mga kapatid, sabi dito, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have the opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of the believers. Let's take note yung, let's do good to all people. Ito especially para sa atin lang. Siyempre may mga special tayong mga relasyon o mga tinatangi, mga kapatid. Pero let's do good to all people. Ibig sabihin, mga kapatid, hanggat kaya natin, mga kapatid, huwag tayong mamili ng mga taong gagawan ng mabuti, mga kapatid. Even to our enemies, mga kapatid. Though tayo ay nasasaktan, mga kapatid, ng ating mga kaibigan, let's not return evil for evil, but evil for good, mga kapatid. Tinuruan tayo ng Panginoon na magpatawad, mga kapatid, then pilitin natin magpatawad, mga kapatid, because this is the will of God, mga kapatid. No? Let's do good even doon sa mga unlovable, unacceptable, mga kapatid. Amen. Dahil ito ay kalooban ng ating Panginoon. Though it is hard for us to do it, but we must do still, mga kapatid. Amen. So, if we sow a seed, we will reap a fruit. No? Kapag tayo nagtanim ng palay, tayo ay aani rin ng palay, magiging bigas. Kung tayo ay magtatanim ng effort during our school days, mga kapatid, tayo po ay nag-aral, mga kapatid. Ang pag-aaral po ay isang uri ng pagtatanim, mga kapatid. Kaya wag po nating mamasamain, mga kapatid, ang ating mga magulang na pinipilit tayong mag-aral. Ako, nagsisi ako, mga kapatid, na hindi talaga ako ganun nag-focus mag-aral. Ngayon ko nare-realize na if I gave better effort sa aking pag-aaral, mas maganda pala yung magiging resulta, mga kapatid. So, sa mga estudyante po, wag niyong masamain yung mga magulang nyo na pinipilit kayong pumasok sa school. Minsan nagagalit pa kayo na pinapapasok kayo sa school, ayaw nyo. Mas gusto nyong mag-ML na lang. Mas gusto nyo na lang yung manood ng Netflix, no? So, those things are not bad as well, but we need to set our priorities correctly, mga kapatid. So, yon, mga kapatid, sa mga kabataan po, galingan natin sa ating studies, mga kapatid. Please lang. Dahil yung ating mga magulang nandoon na, hindi na nila mababalik sa sarili nila yung chances na sana mas ginawa naming mabuti, no? Dahil kapag ikay nag-aral ng mabuti, you have a better future, mga kapatid. Amen. If we sow hours of time to our work, mga kapatid, no, of course, we will be compensated as well. Mga kapatid, ang naging basihan po ng mga employers natin sa pagbibigay ng mga siguro promotions is the quality of your work, mga kapatid. What if kapag hindi ka na binantayan sa trabaho, ano na yung ginagawa mo? Did we take it for ourselves na, ay, walang nagbabantay sa akin. I will do it personally kung ano may mga pwede kong gawin sa sarili ko, no? Hindi nakatingin si boss, mag-Facebook ako. There must be an integrity with our work, mga kapatid. Hindi ka man nakikita ng mga boss mo, ng mga managers mo, o ng kumpanya, pero ang Diyos nakikita ka. Gaganahan ba ang Diyos na pagpalain ka kung yung trabaho mo ay papetiks-petiks? No? Minsan, boss, hingi naman ako increase. Hingi ka ng hingi ng increase. Pero yung output ng work mo, paulit-ulit, lagi na lang rejected dahil substandard. Ilang taon ka na hindi mo pa matutunan. Mga kapatid, the will of God for us is to have a quality work, mga kapatid.
Minsan, kung siguro, hindi ko man to nire-recommend, no? Pero kung may kailangan tayong gawin sa work na hindi natin nagawa doon sa, sabi nating 8 to 5 duty, why don't you do it at home? Just to deliver your work. Hindi ito nire-recommend dahil kailangan natin ng work-life balance, mga kapatid. Pero if you need to extend some effort, give it. Because God will reward something kapag nakita niya yung diligence mo or sabi nating pagpapagal mo na gusto mong ibigay yung best mo. There is a special reward for those who extends effort for their work and for their labor. Minsan, mga kapatid, dito tayo sa church, wala akong papatamaan. Lahat tayo, posibleng guilty o guilty. Kapag tayo inassign, mga kapatid, sabi nating umawit, magturo or something, wag naman na ibibigay natin yung, okay na yan, okay na yan. Nakakahiya sa Diyos, mga kapatid, na binibigay natin yung mga minimum talents natin sa ating dakilang Diyos. Kung sa labas nga binibigay natin yung best natin, why don't we give our best in the church? Mga kapatid, God is our Creator and He deserves the best of you. I-assign tayo magturo. Magbe-prepare ka 5 minutes before you teach. Mga kapatid, wag nating gawin yung puro na lang stock knowledge, mga kapatid. Yes, your stock knowledge is good, but constant studying, constant reading, constant developing yourself, doon natin mapiplease ang ating Panginoon. We are not only being judged when you stand here, but we are being judged even when you are preparing something to do for the Lord. Mga kapatid, I encourage everyone to let us always give our best when we ask to do something for the Lord, mga kapatid. It is not for our glory. Remember, it is not for our glory. It is for the glory of the Lord who created us all, mga kapatid. Amen? So, mga kapatid, hanggat kaya natin, pumunta tayo dito sa church ng 7:30. Mga kapatid, masakit. Pero sasabihin natin, I want to earn for the Lord. Pero pupunta tayo 10:00. Nag-earn ka ba ng quality earning for the Lord? And yet, yung time natin, hindi natin madisiplina yung ating mga sarili, mga kapatid. Yes, it is still good that you still come here in the church. But it is better to go to the church early. Mga kapatid, outing, call time, 5:00, dumarating tayo. Church service, 7:00, call time. Darating kayo, 9:00. Tapos sasabihin natin, Lord, I earn it for you. Yes, you earn it for the Lord. And the return is also equal. Sorry mga kapatid, hindi po ako nagagalit. Wala po akong pinapatamaan. Pero para sa atin pong kabutihan, kailangan natin lunukin ang mapait na katotohanan. If we learn to swallow a bitter pill, then we will be healed. But if we will always take a placebo effect, mga kapatid, hindi tayo lalago, mga kapatid. If we so lack of prayer, then we are asking God for something. Do you think that God will grant your prayer? Tanim ka ng konting dasal, tapos nanghihingi ka ng milagro. It takes some effort to reach the mercy of the Lord. Hindi yung magdadasal ka lang tuwing kakain. Tapos sasabihin pa, bless this for the Lord. Wala pang 3 seconds yung prayer mo.
Naubos mo na yung pagkain mo. Lalo na sa samgyupsal. Minsan, mga kapatid, guilty tayo minsan na hindi na tayo nakakapanalangin. Pero mga kapatid, let's take some moment of quiet time. Because our quiet time is our, anong tawag doon? Intimacy with the Lord, mga kapatid. When we pray, we give our message to the Lord. But when we are being quiet, that is the time that God will talk to you. Allow God to talk to you through your quiet time, mga kapatid. Kaso yung mga quiet time natin, mga kapatid, quiet. Huwag ka maingay. Nagrarank ako eh. Quiet time, ranking. Mga kapatid, sabi ko, hindi masama yung games dahil ito ay panglibang sa ating mga sarili, mga kapatid. Ako naglalaro din. Pero kung yung buong araw mo, even yung pagkain mo, hindi mo na maharap dahil sa games, dahil sa social media, nako, delikado ka na, kapatid. If we so gossip, mga kapatid, no? Dito, alam nyo ba yung gossip? Ang sarap sa tenga. Uy, anong latest? Break na sila. Single na sila. Mga kapatid, if we so gossip, what do you think will return it to you, for you? Mga kapatid, hindi po nais o kalooban ng Panginoon yung pag-usapan po natin yung mga buhay ng may buhay, mga kapatid. Let's promote, mga kapatid, though medyo mahirap tanggalin sa sistema, mga kapatid, no? Pero let's try to eliminate. Or kung sakali man magawa natin yun, no? Wag na tayong manira, mga kapatid. Siguro gossip, sabihin natin, uy, alam mo ba, si na-promote, salamat sa Diyos. Mga ganong gossip? Good report? Hindi yung, uy, alam mo ba si ganyan? Mga kapatid, gossip na lang natin yung mga mabubuti, mga kapatid. Nag-glorify pa natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. And of course, if we saw lot of times, tons of times in social media, sabi nila, marami naman ako natututunan sa social media. Marami naman talagang natututunan. Like for example, I follow Kiliman Guru, yung mga ganun, yung mga medical something-something, o yung mga, ang pinag-aanuan ko ngayon, yung mga advanced Excel formulas, mga ganun. For development, maaari, malaking tulong. But if you are consuming a lot of time in social media, watching for nonsense videos, do you think your mind will be fed with such great thing? Nakaka-tempt talaga, mga kapatid. Ako rin guilty. Tulad ng sabi ni Angel, sabi ko 5 minutes TikTok, wala akong TikTok. Ako naman, Facebook, sabi ko, pahinga lang ako 10 minutes, cross-scroll. Hindi ko na malayan, 30 minutes na, 1 hour na. Tapos tinatamad ka nang gawin yung kailangan mong gawin. Tapos sasabihin pa natin, sabi ng nanay mo, maghugas ka na ng pinggan! Mamaya na! Nanonood pa ako ng Facebook. No? If we consume a lot of time in Facebook or in social media, mga kapatid, what do you think the result of it to you? Pwede siguro kung ito ay pinagkakakitaan mo. For example, you are consuming a lot of time in social media because you are, sabihin natin, vlogger or sabihin natin content creator, then that's good. At least you have income. Pero kung yung social media na wala namang income, wag na lang. So, yun, mga kapatid, pwede pa, no? And of course, mga kapatid, what if we sow hatred, mga kapatid? We will sow hatred. If we sow disrespect, then we will reap disrespect. Sabi nga nila, kung gusto mong irespeto ka ng ibang tao, kailangan ikaw yung unang munang rumespeto. Respect comes from you first. Sabi nga nila, mga kapatid. Kaya,
let's pray mga kapatid sa ating mga buhay na, Lord, tulungan mo akong maalis yung galit na to, yung puot na to, o yung pag wala akong respeto sa Kanya. Maybe siguro nagawan tayo ng masakit na bagay, but Lord, pinagpapasaya Diyos ko, pinapasayo ko na lang tong nararamdaman ko. No? Dahil tao lang nga din tayo, it is not enough reason na tao lang tayo. But let's ask help from the Lord na tulungan tayo dun sa pinagdadaanan natin. Dahil ako din naman nagagalit. Mabilis ako magalit din, most especially sa work na mga ganung bagay-bagay, no? Pero let's ask God to help us to at least handle our emotions. Anger management, no? So, yun. Minsan, kapag tayo na sa mga fast food restaurant, mga ganon, na ang tagal ng mga in-order natin. Sabi 20 minutes, 40 minutes na, wala pa. Lalo pag gutom na gutom talaga tayo, no? Talagang, Lord, ako talaga minsan nagagalit din. Nagagalit din. Pero, why don't we put our feet on their shoes? Na baka sa sobrang dami talaga ng orders, hindi ma-deliver ng ganun kaagad-agad, no? Let's think of their situation as well. Na ikaw ba gugustuhin mong maramdaman yung pinapakita sa kanila na nagagalit? Of course, tao lang din sila, tao lang din tayo nasasaktan, mga kapatid. Let's extend our understanding for those matters, mga kapatid. Ipakita natin na tayo ay disipulo ng ating Panginoon, na magiging image of God to them, na hindi porket hindi na-deliver yung ganitong order mo in time, magrarant ka na, magagalit ka na. Sabi mo, praise the Lord, ang tagal ng order. Etong tip para sa'yo. Pambira siguro. Ano kaya mangyari dun sa crew na yun? Pabaliw-baliw siguro. Imbes na matakot, di ba, masyashock na lang, no? Uy, praise the Lord, brother, It takes 40 minutes. Sabi mo, 20 minutes lang. No? Why don't we try that sometimes, no? Do you think it is way more better? No? Try natin yun minsan, pastor, no? Bless natin yung mga yung mga matatagal magbigay ng order. Then let's see their reaction. At least nag-sow ka ng kindness to them, understanding. And also, you will also reap that from other people around you. No? Na kapag ikaw naman yung hiningian ng deliverables, no? At least magkakaroon din ng patience yung mga taong naghihintay sa iyo. Amen? Sorry for taking too long. Sabi dito, if we consume our time being idle, what will be the result? You know what? There is a verse from, I'm not sure if Proverbs, idleness is the devil's playground. Tama ba? Being idle, mga kapatid, it is a favorite of the enemy, mga kapatid. When you are alone, thinking something, and is no one around you, ano kayang ma-offer ko sa batang to? Scroll ka nga ng social media mo. Up. Uy, merong nag-pop up. Kulay pula, doy. Usually, yung mga link kulay pula. No? May mga link na nagpa-pop up. Congratulations, you've won $100 million. Please click here to claim. Ganun. Tapos pag click mo, ay, ba't ganun? Maputi. Mga kapatid, no? If you are being idle, mga kapatid, the devil will make something to capture your attention. And as much as he can, he will, Una, papainan ka muna. Pag kumagat ka sa pain, ay, lagot na.
Yun na. Sabi sa psychology, mga kapatid, I will go something medyo sabi sa psychology, once na madarang na yung flesh natin, mga kapatid, binababaan na ng isip mo, ng utak mo, yung proper reasoning mo. Yung proper reasoning, ibig sabihin, i-set aside niya muna yung thinking of right or wrong. Na kapag nadarang na yung flesh mo, set aside mo muna yon. Masiset aside yung thinking of right and wrong. So, you will yield to that temptation. You will yield to that temptation of the devil. So, let's be careful, mga kapatid, when we are idle, especially when being alone in a closed room, in something very, very private. Sabi nga alit ni Brother Angel, favorite ko yung mga niya kanina. Doon tayo mahuhusgahan kung kailan tayo nag-iisa, mga kapatid. Ano ba yung mga tumatakbo sa isip natin? Yung mga bagay-bagay na ginagawa natin when we are in private. Because it's easy to magpanggap na kapag nandito sa church, dressed well, looking holy, necktie pa. But what if you are alone and doing nothing, private? What comes in your mind? It is still pure? Is it still noble? Mga kapatid, that is a test for us, mga kapatid. That's why we need to pray always na even in our private time, at least we are in the Lord, mga kapatid. Next verse ko, mga kapatid, sorry. Proverbs chapter 10, verse 4 to 5. Sabi dito, lazy hands make for poverty, but diligent hands brings wealth. He who gathers crop in summer is a prudent son, but he who sleeps during harvest is a disgraceful son. Masarap minsan maging tamad dahil hindi nakakapagod. Ay, nakakapagod din pala. Nakakapagod gumawa ng wala, sabi ni Bob Ong. Doon sa, nakalimutan ko yung book niya na yon. Nakakapagod gumawa ng wala. Yung parang sa yun, Crab yata yun na idol, no? Lazy hands make poverty. Mga kapatid, it is not the will of God na tayo'y maging tamad o gumawa ng wala, mga kapatid. Remember in Genesis chapter 1, because we are in the image of the Lord, mga kapatid, and we know that God is a hardworking God. In the beginning, God created. The next day, the seventh day. Ang pagpapahinga ay hindi pagiging tamad. Let's remember that. Kaya kapag tayo nagpapahinga, huwag tayong mag-guilty na ang tamad-tamad natin. Na minsan sa kwento ko lang sa bahay, no? Pag Sabado, minsan nakahilata akong ganun. Merong kapitbahay na parang nagsabi, no, swerte naman nito, walang ginagawa. Nakahihiga-higa lang. Parang feeling ko, sinasabihan niya ba akong tamad? Naisip ko lang. Kasi, parang ganun yung gusto niyang iparating sa akin. Sabi ko, alam mo ba, yun sa isip-isip ko, alam mo ba yung hirip na pinagdadaanan ng isip ko? Kahit sa panaginip, nananaginip ako ng mga formula. Seryoso, mga kapatid. May mga, sino nakaranas, mga kapatid, lalo stressful times, no? Brother Aldrin? Tulog ka na nga, instead na nagpapahinga ka, nag-work pa yung utak mo sa panaginip. Ang hirap naman nun. Buti sana kung pwedeng bayad ng overtime, no? Working in dreams. Sarap sana all. Pero hindi, kasi minsan, share ko lang, mga kapatid, no? Kapag may gusto akong ma-deliver na something na mapabilis yung isang work, nag-iisip ako ng mga automation, something. Doon siya pumapasok minsan sa panaginip. Paano ko ba yun? Seryoso, Doy. Yung mga combination ng mga formulas, mga ganun, sa more on Excels, no, para mga macros.
Ganon. Talagang, ano ba yan? Tapos pagising mo, parang pagod ka. Pasok na naman. Ba yan? Pagod. Pero, mga kapatid, ang pagpapahinga ay hindi pagiging tamad. Let's remember that. It is a reward for yourself. No? It's not bad to pamper yourself. Minsan, punta ka naman ng spa, massage. Ganun. Para naman ma-reward mo din yung sarili mo, mga kapatid. Dahil kung puro ka lang trabaho, and you don't give yourself a pamper. No. Maaga tayong mamamatay. So, dapat pahinga-pahinga, no? That is a blessing from the Lord. Because God rested in the 7th day. So, tularan natin yung ating Panginoon, magpahinga, no? Hindi yung too much work na. Kailangan rin natin ng work-life balance, mga kapatid. So, yun. Lazy hands makes poverty. So, kapag tayo namuhay ng tamad, mga kapatid, tayo ay maghihirap. So, yun. Ayun na lang siguro yung isipin natin. Very clear naman, mga kapatid, na kapag tayo naging tamad, mga kapatid, tayo ay maghihirap. Because there is no return for your pagiging tamad, mga kapatid. But he who gathers crops in summer is a prudent son. Remember, when during the summer, the ant gathers food. No? Kaya minsan kapag summer, maraming mga langgam-langgam dyan sa gilid-gilid. Dahil sila'y nag-iimbak sa paparating na tag-ulan. At kapag dumating na ang tag-ulan, bihira or kukonti na lang yung makikita nating mga langgam. Dahil nandun na sila sa ilalim ng mga lupa na may naimbak ng mga kakainin for the rest of the rainy seasons, mga kapatid. Sana ganun din tayo, mga kapatid, no? When we are at our prime time, ngayong mga kabataan, let's do very good earnings, mga kapatid. No? Mag-ipon tayo, mag-invest tayo, dahil hindi forever na ganyan tayo kalakas. Na pagdating natin ng 60, kailangan pa natin mag-work kasi wala tayong pambiling bigas. Wag po ganun, mga kapatid. As much as possible, we need to prepare as early as possible. Because yun din yung magiging reward mo sa sarili mo in the future. Another misconception na naman, mga kapatid. Ang pag-prepare sa kinabukasan ay hindi masama. Sabi ng Panginoon, do not worry for your tomorrow. Pero hindi niya sinabing, do not prepare for tomorrow. Magkaiba yun, mga kapatid. Gusto kong bigyan ng diin. Maraming misconception na itinuturo sa atin sa iglesia na pag sinabi natin, do not worry for your tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Na sasabihin, huwag ka na mag-work. Huwag ka nang mag-business. Ang Diyos na ang bahala sa kinabukasan mo. Do not worry. God will feed you. The birds are being fed by the Lord. How much more you? Even the birds are working, looking for something to eat. Let's remember, preparing and worrying are two different things. Huwag tayo mag-aalala dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Gumagawa tayo dahil nagtitiwala tayo sa Diyos na Siya ang magbibigay ng lakas upang tayo ay magkaroon ng makakain sa ating kinabukasan. Kaya kapag nairita ako minsan sa mga pastor, pasensya na, may mga pastor siguro sa probinsya, ibigay nyo lahat sa iglesia, wala kayong ititira. That is not biblical, mga kapatid. Yes, you may give to the church, mga kapatid. But remember, we need also to prioritize our family. What is our priority? God, family, and church. Never God, church, and family. No. After God, the second is your family and the church. Ibinigay mo na yung, sabihin natin, 1,000 mo, pera mo yun sa buong buwan, binigay mo sa church, ano nang kakainin nyo bukas? You may support church hanggat kaya natin, mga kapatid, but
you need also to remember that you need to support your family. Hindi ka aya-aya na makita ng ibang tao na tayo'y naglilingkod sa ating Panginoon at tayo ay walang makain. Nakakahiya po mga kapatid. Lundag-lundag tayo, ang ganda ng damit natin, pero wala tayong makain mga kapatid. Gutom pala. Daan ko na lang sa pogi doon. No? Pogi-pogi ko naman. Tiis ganda, tiis gwapo. Tiis mood. Mga kapatid, we have unlimited ways to help the church, mga kapatid. Not only for financial, material things. We can help in prayer, yung development of the church. Nakikita ng Diyos, hindi lang financial help ang binibigay natin, mga kapatid. That's why we need to have a balanced life, mga kapatid. Balanced life lang, mga kapatid, na sa sobrang pagpapagamit mo sa church, halos buong lahat ng gawain nandun ka na. Pero yung mister mo o yung misis mo, nagbubunga nga na dun, walang makain kasi 100% nasa church ka. No, that is not the will of God, mga kapatid. Because your family is your church. You need to feed your family. Men, mga kapatid, sorry, ang tagal. Bilisan ko na lang po, mga kapatid. So, next is, I have two types of sower here. Just a comparison, mga kapatid. Yung rich man, saka yung sower. So, ito yung signs of the end times, no, sa Matthew 24. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. And 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Bakit kaya yung 12 nilagay ko dun sa mayaman? Increase of wickedness, the love of many shall wax cold. The love of many shall wax cold because of we are more focusing on material things. We are more focusing on gathering a lot, tons of money, income. Sige, kain ka. Puro income, income, income. Walang masama sa income, mga kapatid, as long as you are still in the will of the Lord. Use your income to help the church and the people, mga kapatid. But the one who stands firm to the end will be saved. The one who stands firm, continuously sowing to the kingdom of God until He comes back. Tuloy lang tayong tanim ng tanim, mga kapatid. Even your attendance is just a sowing. Is also a sowing, mga kapatid. Ang pagpunta natin sa iglesia ay isang effort na binibigay natin sa ating Panginoon, na isang uri ng pagtatanim para sa kanyang iglesia. We just need to develop, to be disciplined, to be better, mga kapatid. Sa tingin nyo, saan tayo dyan, mga kapatid? Are we the rich man or the sower? Na because the increase of the wickedness in the world, yung pag-ibig natin sa ating Diyos ay nawawala na at napapalitan sa pag-ibig sa salapi. Saan sila nagtatanim? Sa mundo ba? O sa eternity? Bilisan ko na lang, mga kapatid, at alas 12 na. Ito na lang. The Lord's concept of, two portion na lang ako, mga kapatid, sorry. The Lord's concept of earnings. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroys, and where the thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where the thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan yung puso natin o yung ninanais natin, nandoon yung treasure natin. Yung puso ba natin nasa mundo, na puro lang gusto natin na kuha lang tayo ng kuhahan ng pera dito sa mundo, puro pleasure, puro kasarapan.
O nagbibigay rin tayo ng treasure natin sa taas sa pamamagitan ng mga panalangin, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pagdalo sa mga services, sa pamamagitan ng pag-reach out sa ating mga kapwa-tao, sa pamamagitan ng pagdi-discipleship, o sa pamamagitan ng mga gawaing mabuti. Ano yung mas dominant na ginagawa natin, mga kapatid? Dahil kung ano yung dominant na ginagawa natin, dun nakalagak ang ating treasure, mga kapatid. And the next verse is this: "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." You know what? Nagwo-worry kasi tayo na minsan baka wala kasi tayo makain sa kinabukasan. Sabi nga ng Panginoon, do not be worried. But what you need to do is to seek first His kingdom and His righteousness. The same thing Peter and the apostles did, that they seek first the commandment and righteousness of the Lord. And the rest of their needs and wants are being supplied by the Lord. No? Nung iniwan ba ni Pedro yung kanyang bangka at yung kanyang net, nagutom ba siya? Hindi. Dumating man sila siguro sa mga panahon na nagutom, siguro dahil fasting, ganun. Pero yung nawalan ng supply ng kanilang pangangailangan, hindi. Dahil sabi doon ng Panginoon, and all these things will be given to you as well. No? Dahil kapag tayo'y sumunod, nagtiwala sa ating Panginoon, I believe God will give us opportunities to have an earnings, mga kapatid. Kapag tayo nagpapagamit sa ating Panginoon, that's the best way na maraming bubuksang pinto ang Panginoon para sa iyo, no? Minsan magugulat ka na lang, Lord, bakit ganun? Kaka-promote ko lang, na-promote ulit ako. Unfair naman, Lord. Yung iba hindi pa napopromote, 10 years na. No? Gulat ka sa ganun, no? Dahil napiplease mo ang Lord. And ayaw ng Diyos maging unfair. Na dahil napiplease mo ako, gagawa ako ng paraan para pagpalain ka. Hindi yung napipilitan si Lord. Ano ba yan? Di pa sana kita ipopromote. Kaso, kailangan yung bukal sa loob ng Panginoon yung pag-bless niya sa atin, mga kapatid. When we bless others, then we will be blessed by the Lord. Konti na lang, mga kapatid. May play lang ako. Last part na lang to ng message. Siguro sabay na lang kayo, Brother Jeff and si Sister Pat and One day, Jesus and his disciples were traveling to Jerusalem when they decided to stop and visit some good friends in Bethany. Mary and Martha were two sisters, and they lived together. The moment Jesus and his friends entered the house, Mary sat down at Jesus' feet and began to talk with him. She loved asking him questions and listened to his teachings. But Martha was busy in preparing dinner and worrying over making everything perfect. After a while, Martha got frustrated that Mary wasn't helping her in the kitchen and she was doing all the work. She went to Jesus and said, "Isn't it unfair that I'm doing all the work? Tell Mary to come and help me in the kitchen." Jesus said, "My dear Martha, I will not tell Mary to do that, because she knows talking with me is the most important thing. Instead, I want you to come sit here and talk with me, instead of worrying so much over the preparations. Those things don't matter to me." Martha understood what Jesus was telling her. She sat with Mary and spoke to Jesus. Bisita ng ating Panginoon. And then, Mary, si unang nag-greet is si Martha. And then she prepared food, something for the disciples and Jesus Christ. And Mary
umupo dun kasama ang ating Panginoon at nakikinig. At nagtampo si Marta. Panginoong Jesus, hindi ba marapat na ang aking kapatid na si Maria ay samahan akong nagpe-prepare o naghahanda ng makakain o maihahandog sa iyo? Sabi ng Panginoon, Martha, Martha, why are you worrying about, sabi natin, unnecessary things? Mary chose the right thing. No? In this situation, yung ginagawa ni Martha is hindi masama. Hindi masama na mag-prepare ng pagkain para sa bisita, most especially si Jesus Christ. But, ano yung pipiliin natin? Yung mabuti o yung mas mabuti? Are we going to choose good or better? And Mary did better because she took the chance to sit with Jesus Christ and learn the word of the Lord. No? Minsan sa buhay natin, mga kapatid, dito, marami tayong mga priorities sa buhay. Marami tayong mga priorities sa buhay. Minsan, Monday to Friday, hinahayaan tayong magtrabaho ng ating Panginoon sa ating mga trabaho. And that is a good thing. And hindi ito, hindi ito naayawan ng Diyos, sabihin natin ganon. But if yung mga panahon na kailangan naman natin magbigay ng panahon para sa ating Panginoon, will we still use that time in other things, mga kapatid? Or we will take that opportunity, like for example, by this time, pinili natin yung mas mainam na bagay instead of doing the other things outside, mga kapatid. Martha chose the temporal things, good but not better. But Mary focused on the eternal things, which is better, mga kapatid. Bilisan ko na lang, mga kapatid, tapusin ko na. Last slide ko. Hindi pa pala. So, yun yung verse, no? So, ito yung last slide ko. What matters most is that we seek first His kingdom and His righteousness, mga kapatid. Now, the question is that who or what is the center of our life? Ano ba yung nagko-consume ng marami nating oras, mga kapatid? Ano ba yung mas mahalaga sa'yo ngayon? No? I will leave that question to you, mga kapatid. Ano yung mga bagay na umuubos ng oras natin? Because whatever consumes your time, majority of your time, yun yung magiging meaning of life mo. Are we even laying ourselves treasure in heaven, mga kapatid? Or are we just laying ourselves to this earth alone? Are we spending time in reading the Bible, mga kapatid? Or are we spending more time in social media instead of the Word of God? Mga kapatid, medyo masakit pakinggan that we are called disciples and yet we are more giving our time in temporal things instead of in eternal things, mga kapatid. Maybe today is the best time to change our mindset, mga kapatid. To change our priorities, to earn what is truly important and matters most, mga kapatid. Maybe we need to change the habits na ginagawa natin ngayon, mga kapatid. Maybe yung habits kasi natin talaga minsan mahirap basagin. Kaya nga siya tinatawag na habit, no? Yung habit mo ba ay nakakapag-earn sa iyo ng mga magagandang bagay at para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon? Maybe it's time to change the habit, mga kapatid. First, we need to change our mind, then the habit will follow, mga kapatid. God is asking us, what matters most in your life? Ano ba yung talagang tunay na importante sa'yo?
Dahil kung ano yung tunay na importante sa'yo, doon ka maglalagak ng oras, doon ka magtatanim, doon ka magbibigay ng iyong atensyon. Mga kapatid, let's live life as long as we have a very, very long life. But we must live each day as if it is our last day. To give the quality of life, mga kapatid. No? Mag-prepare tayo as long as we will live a long life, mga kapatid. Pero let's live every day as if it is your last day. To make it quality, mga kapatid. Minsan, dinidisregard kasi natin yung quality of our time. No? Na minsan, marami naman akong oras. Sige lang, di maubos yan. Remember, kanina may tinanong si Brother Angel, para sa'yo, ano yung ibig sabihin ng time? Para sa akin, mga kapatid, simple lang naman. Narinig ko na rin to sa iba, narinig nyo na rin to sa iba. Time is life. Time is life. If you consume your 2 hours, you consume 2 hours of your life. Kaya nga, when I give my time, I give my life to you. Ang sweet, no? Uy, ginamit. Erase. When I give my time to you, I give my life to you. Minsan, mga kapatid, nanghihingi tayo ng time sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin. But sometimes we are taking it for granted. You are not going doon sa napagkasunduan. Nag-usap kayo na alas 7 kayo magmi-meet up. Dumating ka ng alas 9. Alam mo ba, sinayang mo yung 2 oras ng buhay niya. Hindi ko alam kung paano tapusin to. Pero siguro, this is my last phrase. Earn in the kingdom of God. Earn in the kingdom of God. May the Lord give something personal message to you, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Let's remember, what matters most is that we seek first His kingdom of God and His righteousness. Because what is it profited a man if he gains the whole world, if we will lose our own soul? Thank you so much, and pagpalain tayo na ating dakilang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan natin dakilang Panginoon, mga